Good morning mga ka-idol. Sa mga gustong mag DIY ah, gumawa ng speedboat or mga bangka-bangkaan. So papakita ko lang sa inyo mga ka-idol yung mga parts niya para ma-idea kayo paano ito gumagana o through remote. So papakita ko lang sa inyo mga ka-idol, ito yung nabibili sa online. Kahit saan platform ng online ay meron to. So papakita ko lang sa inyo para ma-idea kayo pag bumuo ng isang RC boat na project. So DIY, hindi na kailangan bumili pa sa mga mall. Ito yung kaya nyo gawin basta mayroon na kayong mga materyales. So let's go. So ang una natin gagawin mga ka-idol ay siyempre gagawa muna kayo ng hull. So yung pinakabangka-bangkaan niya ito. So di ko na binidyo ko paano ko ginawa to. Pero sa mga previous na video ko ay nakikita nyo naman kung paano ako nag-design o gumawa ng hull. Yan. So ito yung importante mga ka-idol dahil dito mo ilalagay yung mga control niya. Take note lang mga ka-idol, kailangan pag gumawa kayo ng hull ay yung magaang siya. Magaang para mas mabilis, mas matulin. Ngayon, dito na tayo sa mga parts niya. Ito yung kanyang motor. Brushless motor to, Pilium 011 ang model niya. Ito yung water cooling niya para sa motor. Ito yung intake ng tubig. Yan, ikakabit mo yan dito. Dito sa timon niya. Yan. Meron siyang tubo yan. Dito yung dadaan yung tubig. Lalabas dito. Yan, tapos papasok. So bali, iko-connect mo na siya dito. Yan. Habang tumatakbo yung inyong speedboat, papasok yung tubig, papasok dito. Then dadaloy dito sa ito yung oscillator speed controller. So 90 amperes ang ginamit ko. Kung gusto niyo mas mabilis o mas malakas ang power niya, may mga 100 ampere o 120 ampere. So, ito ang kailangan nyo para tumakbo yan yung project na RC boat. Then ito yung receiver. Yan. So ito ang kukulik ng lahat ng signal na galing dito sa transmitter. Yung transmitter, yung remote control, ito yan. 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 So ito yung magbibigay ng signal o command kung anong gusto niyo ipagawa sa speedboat. Kung anong speed. So dito sa throttle niya, ito yung forward, ito yung reverse. Yan. Tapos ito yung control niya. Pati natin. Yan. Ito yung magkocontrol sa liko niya, sa direction, left or right. Yan. So pag pinipihit nyo ito, gagalaw to. Hindi ko yan. Ito yung magkocontrol. Tapos siyempre may motor yan.
controller niyan. Ito yung servo motor niya. Pero magpapalit ako mga ka-idol kasi ito masyadong mabigat o malaki. So papalitan natin ng maliit na servo motor. So ito yung magliliko sa timon niya to. Okay. Then ito yung kanyang LC yan. Propeller din to shaft niya. Yan. So nilipat ko ito mga ka-idol. Gumawa ko ito ng bagong hal niya o bangka niya dahil mali ang design ko dito. Masyadong mabigat. Tapos ito yung pala yung pinaka-balancer niya ito. Kasi pag mabilis na yung takbo ng speedboat mo, pag bigla mo niliko, so ito yung magbabalance para hindi bumaliktad. Tapos ito naman ang purpose nito mga ka-idol, kapag sumibat na yung takbo at matuli na, so yun siya magpapano, parang nagpapaangat sa unahan. So mahaba itong unang gawa ko mga ka-idol kasi nabibigatan ako. Then ang battery nito ay 2.2 ampere 30C. So LiPo battery ang gagamitin niya para mas ang kanyang capacity, hindi agad malobat. Ganito muna aking vlog mga kaidol, and thank you sa inyo lahat. Good morning at ingat po tayo palagi. Uso ang sipon, kaya laging alagaan ninyo ang inyong mga sarili. Bye.